Gusto mo bang malaman kung anong sekreto ng mga, ayan, mga chef? Oo, feeling chef? O mga panadero kung paano nga ba makagawa ng masarap at malambot na tinapay. So, ito na siya. Okay, unang mixture na gagawin natin ay, tingnan mo yun nasa screen kung ano nga ba. Ayan, tanjung. Bala ko paano bigkasin yan. Naglagay tayo dito sa mixture na to ng harina at saka evaporated milk. Haluin mo lang siya, lutuin mo, depende sa iyo kung gaano kalakas yung apoy, pero mas okay kung banayad lang yung apoy para dahan-dahan ng pagluto, hindi mahilaw yung harina. Lutuin mo lang siya hanggang sa lumapot, pag malapot na yung texture, ganyan yung itsura, pwede mo na siyang ihango, ganun lang siya kadali, walang kahirap-hirap, puro lang halo, ganon. Salin mo sa lalagyan, intay mo lumamig. Malamig ha, hintayin mo lumamig bago mo ilagay sa dough ha. Oo. Tapos ito, naglagay tayo dito ng bread flour, instant dry yeast, asukal, tapos iodized salt. Optional lang iodized salt, pero kung gusto mo maglagay, balak ka, choice mo yan. Naglagay din tayo dito ng itlog, depende sa size na gusto mo, at saka tubig. Depende din sa dami ng tubig ang gusto mong ilagay. Pero kung gusto mong gayahin yung dami na nilagay ko, sige, push mo yan. Nandun yung listahan ng recipe na sa dulo. Yung tanzong mixture natin, kalahati lang ilalagay natin. Kasi piling ko parang ang dami kong nagawa. So, kalahati lang. Oo. Kaya pwede mo pa siyang gamit sa pangalawang recipe mo. Haluin lang natin. Gamit yung, ayan, Paris Smith stand mixer. Hindi siya bonjour, pero ayan, na-push mo yan. Pagkatas haluin, tsaka natin ilagay yung, ayan, melted margarine. Haluin lang sa highest level kapag margarine na ang naihalo. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung ating dough. Super. Dapat ganyan. Sa tagal ko na nagba-vlog, eto lang yung pinakamagandang dough na nagawa ko. Although maganda naman yung mga texture, malambot din naman yung mga texture ng mga nagawa ko before, pero napansin ko kasi, eto, ang kinaibahan nito, kahit na matagal na siya, kahit nasisingawan siya ng hangin, ganyan, ilang araw na lumipas, malambot pa rin siya, parang bago pa rin. Pero yung mga dati ko kasing recipe, malambot din naman siya, yun nga lang kasi kapag tumagal, tumitigas. Oo. So, ayan, ano lang natin siya, palsahin lang natin siya, mga 20 minutes. Okay, ganyan siya, after 20 minutes, sobrang alsa. Pagkatapos natin siya palsahin, tanggalin natin siya sa lalagyan. Pero bago yan, maglagay muna tayo ng mantika. Spread ka lang. Pero siguro yung malinis yung kneading area mo, ha? Oo. Tapos, ayan, pahid ka sa kamay mo ng mantika para mahiwasang dumikit. Huwag ka na ng harina. Oo, kasi magdadry pa lalo yan pagka harina ang ginamit mong pang dust. O, isa rin yung sa mga natutunan ko. Okay, promise, napakaganda, napaka-smooth ng dough natin. Oo. Tsaka napansin ko sa dough na to, alam nyo ba, medyo umiinit yung dough niya ha. Oo, napansin ko yun. Kaya siguro maganda talaga yung ibang chef ang ginagamit na tubig, naglalagay sila yelo. Oo. Pero para sa akin, hindi naman ako gumamit ng malamig na tubig, hindi rin ako naglagay ng yelo. So, malambot pa rin yung outcome. Siguro ang kinaganda ron, yung shelf life, mas matagal ang shelf life kapag ka naglagay ka yelo. Oo. So, ayun, ubi filling yung nilagay natin pampalaman. Nag-grease tayo ng margarine dito sa pinaka-container natin. Molder. Ayan, kung gusto mong gamitin katulad ng molder na ginamit ko, oo, ayan, lagay ko na lang yung link ko sa mabibili sa baba. Okay, lagay ko na lang. Okay, tapos paalisahin mo lang siya. Kahit 15 minutes, pwede na kasi ang bilis niya umalsa eh. Habang hinuhulma ko siya, habang pinapalamanan ko, umaalsa na ng bongga yung mga nauna. Oo. So, kaya hindi pantay yung mga alsa niyan. Ang ganda ng pagkaalsa, tingnan nyo naman. Bali, kailangan preheated na yung oven nyo. Ibig sabihin, pinainit nyo na bago nyo i-bake. Tapos, i-bake nyo lang siya, 210 degrees Celsius, mga 12 minutes. 12 minutes. Tapos, plus 3 minutes para sa, ayan, apoy sa ibabaw. Kasi gas oven gamit ko eh. Okay, kung yung ano naman, pwede naman 180 degree. Pili ka na lang, 180 degree or 210 degree. Nagmamadali ako eh. So, okay naman yung 210. Carry naman. So, habang pinapalamig natin yung ano natin, tinapay, gawa tayo ng buttermilk. Frosting. Okay, margarine yan. Tapos, lagay tayo ng asukal. Pwede kang gumamit ng icing sugar. Oo, confection na sugar kung gusto mong mas smooth yung texture. Pagkatapos haluin, unti-unti lang natin ilagay yung skim milk. Kasi sasabog, pagka binigla mo lagay, yun lang naman para sa akin. Pero pwede mo yung bigla-bigla ilagay yan kung malaki yung lalagyan mo. Dahil maliit lang kasi yung ginamit kong bowl dito. Mixing bowl. So, ayan. Unti-untiin lang natin. Dahil, may times kasi na parang masyadong dry yung texture niya. So, may times na kailangan mo maglagay ng
Ayan. Evaporated milk. Pwedeng tubig lang kung nagtitipid ka. Pero dahil kasi yung sa akin, meron akong sobrang evaporated milk na isang dalata, kalahati. So, ayan yung nilagay ko. Halo lang, ganun lang. Ayan. Maano mo naman yan, try mo lang, testing mo. Oo, kung smooth na yung texture. Pag smooth na texture at malamig na yung tinapay mo, pwede mo nang i-spread dyan sa ibabaw for toppings. Pero dahil, eto sa recipe na to, tinodo ko talaga lahat ng buttermilk na nagawa ako. So, ang tendency, sumobra ako sa dami ng toppings. Nakakaumay. Masarap siya, pero nakakaumay. Pero sabi nga nila, diba, lahat ng sobra, pag sobra nakakaumay. Ang dami ko pang nilagay na palaman na ube filling. Tapos, ang dami ko rin nilagay na cheese. So, ang tendency, na sobrang sa sarap. O, kaya, much better. Ayan, hindi naman kasi lahat ng masarap. Pag nasobrahan, babalik-balikan ka. So, mas okay kung bawasan mo yung buttermilk. Oo. Yung pinakita ko sa inyong recipe natin na buttermilk, huwag nyo ilagay lahat, kalahati lang nun ang i-spread nyo sa ibabaw nito. Para hindi nakakaumay. O, kasi diba, pagka sobra sarap, oo, may panahon na nakakaumay. So, balansehin nyo lang. Yung cheese, wag din sobrang dami. Kaya ngayon, nare-realize ko na, kaya pala sa mga ibang bakery, sabi ko, ba't ang konti naman nung buttermilk nila, ang konti naman ng cheese, ang konti naman ng palaman na ube. Yun pala yun, oo. Yun nga lang, sa mga nabibilihan kong bakery, nasobrahan naman sa konti. So, yung gawa naman natin, nasobrahan sa dami, dahil nga homemade, di ba? Pagka homemade mo kasi, pag ikaw ang gumawa, depende sa dami yung gusto mo, ang ilalagay mo. So, wag yung gayahin yung ginawa kong ganun. Kailangan sakto lang talaga. Para balanse ang lasa. Kung marami kayo ilalagay na ube filling, dapat balansehin nyo lang yung ilalagay nyong toppings. Okay? Kung marami naman kayo ilalagay na toppings, kontian nyo lang yung ube filling para balanse ang lasa. So, 52,000 ang pwede mong kitain dito. Okay? Sa mahal ng bilihin, wag na kayo magreklamo kung ba't ganito yung costing natin. Hindi nyo pwedeng ibenta na sobrang mura yan tapos yung puhunan nyo malaki. Okay? Sige na, good luck.